Bago tayo magsimula, i-comment mo ang lugar mo at tingnan kung may kababayan ka rito. May kilala ka bang tao na kahit walang-wala na, pinipilit pa ring magkaroon para may maipagyabang lang sa iba? Paano kung sa pagsapit ng bagong taon, wala kayong magarbong handa tulad ng iba, pero nagyabang ka na sa mga kaibigan mo at nag-imbita? Anong gagawin mo? Ipapahiya mo ba ang mga magulang mo sa harap nila? Paki-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Hindi mapigilan ni Leonora na maiyak pagkalabas niya ng ospital. Matapos sabihin ng doktor sa kanya na mabilis ang paglaki ng tumor sa kanyang matres at stage 2 na cancer na ito. Binigyan naman siya ng gamot at sinabihan na kailangan makapag-undergo siya ng chemotherapy, pero wala namang kasiguraduhan na gagaling siya. Diyos ko, huwag niyo nun po sana akong hayaang mamatay ng maaga. May mga anak pa ako nangangailangan sa akin. Hindi ko sila pwedeng iwan. Agad naman niyang tinawagan ang kanyang best friend na si Stella para sabihin ang kalagayan niya ngayon. Sobrang bigat kasi ng loob niya habang iniisip na posible niyang ikamatay ang sakit niya kapag hindi siya gumaling, lalo na't pahihirapan siya sa pagbabayad ng chemotherapy. Ilang segundo din ay sinagot na ni Stella ang tawag niya. Hello, Mare. Libre ka ba ngayon? Oo, Mare. Nandito ako sa bahay. Hindi muna ako pumasok ngayon sa trabaho ko. Sumasakit kasi ang paa ko. Namaga dahil sa arthritis ko. Sige, Mare. Papunta ako dyan. Aba, biglaan na. Pero sige. Ipaghahanda kita ng merienda. Naku, huwag ka na mag-abala pa, Mare. Gusto ko lang may mapagsabihan talaga. At alam mo naman na, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Problema ba yan, Mare? Mukhang seryoso ah. Basta, dyan na tayo mag-usap. Papunta na ako. Pagkababa niya ng cellphone, ay pumara siya ng tricycle papunta sa bahay ng kaibigan na si Stella. Ilang sandali din bago siya nakarating at bumaba. Tsaka kumatok sa pinto ng bahay. Mare! Mare! Nandito na ako! Sandali lang, Mare! Nandyan na! Pagkabukas ng pinto, tumambad sa harap ni Stella ang maputlang mukha ni Leonora at halatang kagagaling lang sa iyak. Oh, Mare! Bakit maputla ka yata? Tsaka, umiyak ka ba? Mare, sobrang bigat, Mare. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga anak ko to. Ano bang nangyari? Halika, pumasok ka muna. Salamat, Mare. Pagkapasok ni Leonora, ay pinaupo siya sa sofa ng kaibigan at pinaghanda ng meryendang pandesal at pritong saging, pero wala siyang ganang kumain sa mga oras na yon. Nagtataka naman ang kaibigan niya kung bakit parang sobrang stress ang itsura ng kaibigan. At umiiyak pa ito. Mare, ano bang nangyari? Bakit ka umiiyak? Mare, mamamatay na ako. Maiiwan ko ng maagang mga anak ko. Ano? Mare, hindi magandang biro yan ah. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Mare, totoong sinasabi ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Ayoko pang mamatay. Teka nga. Hindi kita naiintindihan. Ipaintindi mo sa akin. Bakit mo nasasabi yan, ha? I have a stage 2 cancer. May tumor ako sa matres at mabilis daw ang paglaki niya, sabi ng doktor. Ano? Mare, totoo ba yan? Oo, Mare. Kagagaling ko lang sa ospital kanina. Yung regla ko kasi ngayon, umaabot na ng 1 buwan. Kaya nagpa-check up na ako. At yun nga ang sinabi ng doktor sa akin. Diyos ko, paano yan, Mare? Magagamot pa ba daw yan? May binigay bang reseta ang doktor na gamot na pwede mong inumin para gumaling ka? Oo, Mare. Kaso sobrang mahal ng gamot. Tsaka ang gusto ni Doc magpa-chemotherapy daw ako. Saan naman ako kukuha ng malaking pera para ibayad sa chemo na yan?
Hindi ako makapaniwala, Mare. Kung marami lang talaga akong pera, Mare, gagastusan kita. Pero alam mo naman ang sitwasyon ko ngayon. Kung makakapagbigay man ako, siguro mga 2,000 lang para makabili ka ng gamot mo. Naku, Mare, maraming salamat. Malaking tulong na yan sa akin, lalo na ngayon na matumal ang benta ko sa palengke. Salamat, Mare. Ang importante sa akin ngayon ay nandyan ka para kahit papaano gumaan naman ang loob ko. Pero Mare, sasabihin mo ba to sa mga anak mo? Siguro, wag na muna, Mare. Ayoko maapektuhan ang pag-aaral nila at baka ma-stress lang sila dahil sa akin. Mas mabuting wala silang alam. Pero lumalala ang sakit mo. Kailan mo pa sasabihin sa kanila? Kapag handa na ako, Mare. Sa ngayon, hindi ko pa kaya. Sasarilihin ko na muna tong problema ko. At pangako ka na din na huwag mong sasabihin sa kanila. Hay, kung yan ang desisyon mo, sige, pangako, Mare. Sa totoo lang, ay hindi nagustuhan ni Stella ang desisyon ni Leonora na itago ang sakit niya sa mga anak. Pero naiintindihan din niya ito bilang isang nanay na palaging iniisip ang kapakanan ng kanyang mga anak. Sa kabilang banda naman, abala si Tali na mag-imbita sa mga kaibigan niya sa paparating na bagong taon kinabukasan ng gabi. Pinagyabang pa niya na marami silang handa at may lechon pa, kaya inulan naman siya ng papuri. Basta pumunta kayo mas okay na sa bahay kayo mag-celebrate kasi marami kaming handa. Lahat ng putahe, matitikman niyo. Magluluto ang nanay ko niyan. Maglilitsyong baboy ba kayo, babe? Oo naman. Syempre hindi mawawala yun, no? Basta pumunta kayo, ha? Akong bahala sa alak at pulutan. Sige, basta't mabusog kami. Boring din sa bahay eh. Hindi mahilig ang parents ko sa handaan kapag bagong taon. Bumibili lang kami ng 13 fruits. Pampaswerte daw yon, tsaka sweets. Ang labo naman ng parents mo. Minsan na nga lang magbagong taon. Isang beses lang sa isang taon, hindi pa pinaghahandaan. Naku! Okay lang naman daw yun. Ang mahalaga, kompleto ang pamilya namin. Naboboring lang talaga ako kasi nga walang inuman. Istrikto sila eh. Huwag ka mag-alala, Missy. Sa amin, matitikman mo lahat ng pulutan at alak. Sigurado ba yan, Tali? Oo naman. Ginagawa mo naman akong sinungaling eh. Oo na. Sige, excited na ako makapunta sa bahay niyo. Sabay na lang tayo nila Fred, Missy. Pupunta rin daw sila. Sige, aasahan ko yan bukas ng gabi. Yes babe, walang problema. O siya, halika na. Ihahatid na kita. O sige na. Bye na guys. See you tomorrow. Pagka-uwi ni Tali sa bahay nila, nadat na naman niya ang kanyang ina na nasa kwarto na nakahiga. Ang aga niyo naman yata natulog ngayon, Nay. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko, anak. Kumain ka na dyan. Nakahanda na naman ang ulam sa mesa. Ganun ba? Sige po, Nay. Magpahinga na lang kayo dyan. Sige. Salamat, anak. Siya nga pala, Nay. Bukas ng gabi pala. Pupunta ang mga kaibigan ko rito. Dito sila maghahanda, kaya dapat masasarap ang handa natin Anak, ano kasi? Bago pa man makapagsalita si Leonora, tumunog ang cellphone ni Tali at nakita naman niyang ang nobyo niyang si Miguel ang tumatawag, kaya agad niyang sinagot ito. Hello babe, napatawag ka? I just want to check kung nakauwi ka na ba. Oo, nakauwi na ako. Nandito na ako sa bahay. Ikaw ba? Hindi pa. May dinaan lang kasi ako saglit, pero pauwi na rin. Dinaanan? Saan? Inutusan kasi ako ni Mami na bumili ng grocery sa supermarket. Inutusan? Himala Diba, hindi ka naman niya inuutusang mag-grocery? Marunong ka ba? Teka, anong gusto mong sabihin? Na nagsisinungaling ako? Hindi naman sa ganon. Naninibago lang ako, babe. Sige na, mag-iingat ka ha. I love you.
Okay babe, I love you too. Pagkababa ng tawag ni Tali ay nawalan siya ng ganang kumain at padabog na pumasok sa kanyang kwarto, kaya hindi na dinasabi ni Leonora ang gustong sabihin sa anak na wala siyang maihahanda sa bagong taon dahil mas kailangan niya ng pera pambili ng gamot niya. Pero ayaw naman niya na mapahiya ang anak sa mga kaklase, kaya naisip na lang niya na magluto bukas ng adobong manok. Siguradong matutuwa na si Tali. Yun ang nasa isip niya. Ang hindi niya alam, nagmayabang na pala ito ng isang magarbong handa sa mga kaibigan. Kinabukasan, maagang nagising si Tali at lumabas ng kanyang kwarto. Nadatna naman niya ang kanyang ina na nagluluto ng almusal. Oh, anak, gising ka na pala. Tamang-tama, luto ng almusal. Kumain ka na. Teka, Nay, bakit parang maputla kayo? Maputla? Hindi naman ah. Okay na po ba kayo? Uminom po ba kayo kagabi ng gamot? Baka trangkaso po yan. Oo, trangkaso nga. Pero huwag kang mag-alala. Okay na ako, anak. Mabuti naman po kasi hindi ka po pwedeng magkasakit. Lalo na mamaya, pupunta ang mga kaibigan ko rito sa bahay. Oo anak. Sinabi mo na yan sa akin kagabi. Huwag kang mag-alala. Ipaghahanda ko sila ng best recipe ko. Basta, ikaw na pong bahala. Yung lechon baboy, request ng boyfriend ko, Nay. Dapat meron tayo nun, ha? Ano kasi, anak? Anong ano, Nay? Medyo kipit kasi tayo ngayon eh. Nay naman, hindi pwedeng wala tayong maihanda. Mapapahiya ako sa mga kaibigan ko, Nay eh. Maghahanda naman tayo, anak. Pero kung lechon baboy ang hinihiling mo, hindi ko kayang ibigay yun sa'yo. Sobrang mahal ng lechon baboy ngayon. Alam mo naman na, hindi gaano kalaki ang kita ng nanay mo. Di ba may 13th month ka na? Saan mo yun gagastusin? Sa luho mo, Nay? Ha? Anak, hindi ganun, anak. O sige, kahit wala ng lechon baboy, basta siguraduhin yung masarap ang handa natin mamaya para magustuhan ng mga bisita ko. Magluto ka natin ng pulutan dahil magiinuman kami. O sige, anak. Naiwang nakatayo sa kusina si Leonora nang umalis si Tali sa bahay nila pagkatapos nitong maligo at magbihis. Halatang masama ang loob nito dahil hindi man lang nagpaalam si Tali sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya at nagpa siya ng umalis para mamalengke. Imbis na ibibili na lang niya sana iyon ng gamot, ay bumili na lang siya ng 2 kilong manok at 1 kilo ng isda para sa pulutan na request ni Tali sa kanya. Sa isip niya, sasarapan na lang niya ang luto niya para matuwa ang mga bisita ng anak. Biglang tumunog ang cellphone niya at agad na sinagot ang tawag ng makitang si Stella ang tumatawag. Hello, Mare? Hello, Mare? Kumusta ka na? Advance Happy New Year. Pumunta ka dito sa bahay. May ibibigay ako sa'yo. Naku, Mare. Mamamalengke pa ako eh. At magluluto. May mga bisita kasi si Tali mamaya. Kaya kailangan kong makapaghanda. Ganun ba? Baka mabinat ka niya na. Hindi naman marami ang lulutuin mo. Adobong manok tsaka sarsyado lang para sa pulutan nila mamaya. O bakit parang matamlay ka? Kasi, masama ang loob sa akin ni Tali. Gusto niya kasi may lechon baboy. Gusto daw kasi ng boyfriend niya. Ano? Aba, teka, bakit ikaw pa itong mag-a-adjust? At pinapayagan mo na pala magka-boyfriend yang si Tali. Ang bata pa, dapat pag-aaral muna niyang unahin niya. Mare, ayoko din naman magrebelde ang anak ko sa akin. Malayo na nga sa akin si Jeboy eh. Malalayo pa ang loob ni Tali sa akin. Kahit na, Mare, tsaka dapat nga puntahan niyo si Jeboy sa biyanan mong bruha at kunin mo para magkasama na kayo. Lalo na ngayon sa sitwasyon mo. May sakit ka, bas kailangan mo ang mga anak mo ngayon. Hindi ko naman sila mabubuhay dalawa, Mare. Doon, mas magaan ang buhay ni Jeboy. Mas maganda, hindi na siya mahihirapan pa at mas mabuti na din na malayo ang loob niya sa akin para hindi na siya masaktan o maapektuhan
kung sakaling mamatay man ako. Mare, wag mo nga sabihin yan. Mabubuhay ka, hindi ka mamamatay. Tutulong ako hanggat kaya ko. Basta manalig ka lang sa Diyos, mabubuhay ka. At pwede ba, wag mo masyadong pinapastress ang sarili mo sa handaan na yan. Ang mahalaga naman, magkasama kayo ng anak mo. Salamat, Maria. Kahit papaano, gumagaan ang loob ko dahil nandyan ka. Walang anuman, Mare. Nandito lang ako palagi bilang kaibigan mo. Sige, Mare. Aalis na ako. Sige, Mare. Mag-iingat ka. Pagkababa ng tawag, ay agad na umalis si Leonora sa bahay at nag-abang ng tricycle papunta sa palengke. Ilang sandali din nang makarating siya at bumili ng isda at manok na lulutuin. Nakaramdam naman siya ng sakit sa parte ng puson. Ah! Ang sakit! Ale, okay ka lang po ba? Ah, oo, okay lang ako. Ang putla niyo po, Ale. Magpahinga na po muna kayo. Ah, may tubig ka ba dyan, Ineng? Iinom lang ako ng gamot ko. Opo, teka, sandali lang po. Buti na lang, may mabuting pusong tindera ang tumulong sa kanya at nagbigay ng tubig para makainom siya ng gamot niya. Nadala-dala niya sa kanyang bulsa. Nang mawala na ang sakit sa puso niya, ay agad siyang sumakay ng tricycle pauwi sa bahay niya. Pagkarating naman niya sa bahay ay agad na siyang nagsimula sa pagluluto para maya-maya ay makapaglinis na siya bago dumating ang anak na si Tali at mga bisita nito. Nasanay na siya na laging wala si Tali sa bahay dahil masaya itong kasama ang mga kaibigan. Pagsapit ng hapon, habang nanlalambot na ang katawan ni Leonora sa pagod, pinilit pa rin niyang kumilos sa kusina. Naamoy niya ang kumukulong adobo at ang inihandang isda para sa sarsyado. Kahit masakit pa ang puso niya, ngumiti siyang mag-isa. Ang mahalaga, hindi mapapahiya ang anak niya. Kaya ko to. Kailangan kong kayanin para kay Tali. Pagkatapos niyang magluto, naglinis na siya ng bahay. Hindi nagtagal, dumating na ang mga bisita ni Tali. Narinig ni Leonora ang tawanan at boses mula sa labas. Kasunod ang pagbukas ng pinto. Pumasok sina Missy, Jolly, Fred at Miguel. Habang nakakunot ang noo ni Tali, halatang may kaba at inis sa muka. Uy, Tali, ang cute naman ng bahay niyo. Ang chill ng vibe. Oo nga, parang masarap tumambay dito ah. Sa tayo upo. Ang bango naman ng luto ng nanay mo. Love, okay ka lang? Parang hindi ka masaya sa pagdating namin ah. Oh, Tali, nandyan na pala kayo. Tamang-tama, nakaluto na ako. Hindi sumagot si Tali. Sa halip, mabilis siyang tumungo sa kusina. Pagkakita niya sa niluluto ng ina, nanlaki ang mata niya sa galit. Nasa mesa ang adobong manok at ang sarsyadong isda. Eksaktong hindi niya gusto. Ano to, Nay? Adobo lang? Isda? Ito na yung best recipe mo? Anak, pasensya na ha. Ito lang kasi ang kaya ko. Ito lang? Nay, pumayag na nga akong walang lechong baboy eh. Hindi ko sila pwedeng pakainin ng ganito. Adobo at isda? Anak, wala na talaga tayong budget para sa iba. Pinaghirapan ko naman to eh. Hindi sapat. Mapapahiya ako dito. Okay lang yan, Tali. Ang importante naman, may handa pa rin kayo. Oo nga, Tali. Mukhang masarap naman ang luto ng nanay mo eh. Yan kasi, nagyayabang pa. Wala naman palang ibubuga. Okay lang naman na hindi magarbo ang handa eh. Huwag ka maghangad pa, Tali. Alam naman namin na mahirap lang kayo. Hindi lumambot ang mukha ni Tali. Sa halip, huminga siya ng malalim at humarap sa kanila. Tingnan mo kung gaano mo ko pinahiya. Nakakahiya, Nay. Nasabihan tuloy akong mahirap at mayabang. Oo anak, mahirap lang tayo, pero hindi kita pinalaking mayabang. Tumahimik ka, nakakahiya ka.
Napayuko si Leonora. Kita ng lahat ang pamumugto ng mata niya habang inaabot ang mga plato. Tama na, Tali. Huwag mo naman sigawan ng nanay mo at pagsalitaan ng ganyan. Hindi niya kasalanan na wala siyang budget. Hindi mo lang matanggap sa sarili mo na puro yabang ka lang. Miguel, kinakampihan mo bang nanay ko? Oo, kasi pinapahiya mong nanay mo eh. Hindi ganyang klase ng babae at anak ang tingin ko sa'yo, Tali. Kaya mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Tama na, anak. Ayokong pinag-aawayan niyo pa to. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Lahat ng problema, ikaw ang dahilan. Kung hindi ka sana nagkuripot, hindi sana ako hihiwalayan ni Miguel. Napailing si Miguel at agad na lumabas ng bahay. Humingi naman ng pasensya ang mga kaibigan at isa-isa silang lumabas. Nagpaalam ng mahinahon. Pagsara ng pinto, napatingin si Tali sa ina niyang nakaupo sa mesa. Nakatungo, hawak ang dibdib. Dito na unti-unting naramdaman ang bahagyang pananakit. Lumapit siya ngunit hindi pa rin mabawasan ang galit niya. Ayan, kita mo? Dahil sa'yo, nawala sila. Pati boyfriend ko nawala. Masanay ka, nanay. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Hindi sumagot si Leonora. Tumayo siya sana para linisin ang mesa. Pero bigla na lang nanghina ang tuhod niya. Napatigil si Tali. Parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Anak, sandali! Bumigay ang katawan ni Leonora. Bumagsak siya sa sahig. Nakatihaya, nakapikit, maputla. Nay! Nay! Ano ba yan? Tumayo ka nga, Nay! Huwag ka magdrama dyan! Walang tugon si Leonora. Napalapit si Tali. Nanginginig ang boses. Nay! Ano? Nay! Hoy! Nay! Hinawakan niya ang pisngi ng ina. Malamig at pawis. Doon na niya naramdaman ang mabilis na pangamba sa kanyang dibdib. Nay! Gumising ka! Please! Ano ba? Huwag mo naman akong takutin, Nay! Napaupo si Tali sa sahig. Yakap-yakap ang ina. Umiiyak ng hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Agad siyang lumabas ng bahay para humingi ng tulong. Buti na lang, narinig agad sila ng kapitbahay at tinulungang madala sa ospital ang nanay niya sakay ng taxi. Pagdating nila sa ospital, halos mabingi si Tali sa ingay ng mga gulong ng stretcher. Habang mabilis na itinutulak ng mga nurse ang kanyang ina, papasok sa emergency room. Nanginginig ang mga kamay niya at pakiramdam niya nabubura ang lahat ng yabang at galit niya kanina. Ang tanging naiwan ay takot, malamig, malalim at kumakapit sa dibdib niya. Nay! Nay! Lumaban po kayo! Please! Pero hindi na siya naririnig ni Leonora. Nakapikit ito, walang malay at halos hindi gumagalaw. Pinahinto siya ng nurse sa labas ng ER habang isinasara nito ang pinto. Ma'am, hintayin niyo na lang po ang doktor. Gagawin namin ang lahat para maging stable ang nanay niyo. Umupo si Tali sa malamig na bangko. Nanginginig at paulit-ulit na pinupunasan ang luha niya. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor na may mabigat na muka. At doon pa lang, parang may bumagsak na mundo sa dibdib ni Tali. Ikinalulungkot ko po, pero advanced stage na po ang kondisyon ng nanay niyo. Stage 4 cervical cancer. Napakapit si Tali sa dibdib niya. Halos hindi makahinga. Dok, ano pong ibig sabihin? Gagaling pa po ba siya? Pakiusap po, gawin niyo po ang lahat na makakaya niyo para gumaling si nanay. Hindi ko po kayo mabibigyan ng assurance. Madala na pong laganap ng cancer. Sinusubukan naming i-stabilize ang vitals niya. Kailangan niyo pong maging handa. Doon siya tuluyang bumulagta sa upuan. Humahagulhol, parang bata. Sa bawat hikbi niya, ramdam niya ang bigat ng ginawa niyang pambabastos sa ina. Ilang sandali pa, nagmamadaling dumating si Stella.
pawis at hingal na hingal. Tali, nasaan si Leonora? Anong nangyari? Tumayo si Tali. Namumugto ang mga mata. Sinabi ng doktor, stage 4 na daw po ang cancer ni nanay. Baka ikamatay niya daw po. Hinawakan ni Stella ang balikat niya. Pero hindi iyon maramdaman ni Tali dahil ninenervyos siya. Tali anak, matagal nang may sakit ang nanay mo. Hindi niya sinabi dahil ayaw niya mag-alala ka. Ayaw ka niya maapektuhan. Sa katunayan, nag-iipon siya ng pera para makapag-undergo ng chemotherapy. Napaurong si Tali. Parang sinampal ng katotohanan. Pakiramdam niya, unti-unting tinutusok ang dibdib niya ng mga salitang yon. Ano? Alam niyo po? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Kasi mahal ka niya, Tali. Mahal na mahal ka niya. Napasubsob si Tali sa balikat ni Stella. Nanginginig ang mga daliri. Ang sama-sama kong anak. Ang sama-sama ko. Nay, patawarin mo ako. Ano ba kasing nangyari, Tali? Bakit biglaan na lang na sumuko ang katawan ng nanay mo? Pinagluto niya kami ng handa namin sa New Year para sa mga bisita ko. Pero anong ginawa ko? Pinahiya ko sa mga kaibigan ko. Binastos at sinigawan. Napakawalang hiya kong anak. Anong klase kang anak, Tali? Nagawa mo talaga yun sa nanay mo? Alam ko po nagkamali ako. Sobrang sama kong anak. Sobrang sama ko, tita. Sorry po. Hindi ka dapat sa akin humihingi ng tawad, kundi sa nanay mo. Ilang araw pa ang lumipas, halos hindi na umuuwi ng bahay si Tali. Sa ospital na siya natutulog. Nakadikit ang noo sa gilid ng kama ni Leonora. Umaasang gigising pa ang ina para makausap siya ng diretsyo. Nang hindi siya umiiyak o nanginginig sa guilt. Minsan, masigla ng kaunti ang paghinga ni Leonora. Pero karamihan sa oras ay mahina, parang kandilang nauupos. Isang gabi, nagmulat ng mata si Leonora. Namutla si Tali. Agad na tumayo at halos mabitawan ang basong tubig na hawak niya. Nay, gising ka na? Salamat sa Diyos. Gising ka na, Nay. Hindi mapigilang umiyak ni Tali nang makitang gising na ang kanyang ina. Ngumiti si Leonora kahit halatang hirap. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. Mabagal, nanginginig ang kamay. Anak, Tali, huwag ka nang umiyak. Nandito pa ako. Nay, sorry. Ang sama-sama ko. Sinaktan kita. Binastos kita. Ako ang dahilan kung bakit ka nagkaganito. Hindi, anak. Hindi mo kasalanan ng sakit ko. Matagal ko na tong dala. Hindi ko sinabi dahil ayoko maapektuhan ka at mag-alala. Lalong umiyak si Tali. Halos humalugpos ang boses niya sa pag-iyak. Pero Nay, dapat sinabi mo. Sana hindi kita sinigawan. Sana hindi ko sinabi na nakakahiya ka. Sana hindi ko yun ginawa sa'yo. Anak, okay lang yun. Pinatawad na kita. Makinig ka. Kapag nawala ako, puntahan mo ang kapatid mo. Doon ka na tumira sa lola mo. At ibenta mo ang bahay natin. Gamitin mo para sa pag-aaral niyo ni Jeboy. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang dibdib ni Tali. Hindi siya makapagsalita agad. Hindi niya ma-imagine ang mundong wala ang ina niya. Hindi niya ma-imagine ang bahay nilang wala ang halakak nito at wala ang amoy ng luto nito. Tapos gusto pa ng ina na ibenta ang bahay na kinalakihan niya. Nay, huwag namang ganyan. Huwag mo kong iwan. Babawi pa ako sa'yo. Nay, promise. Huwag mo kong iiwan. Please. Anak, mahal na mahal kita. Kahit ano pang nagawa mo. Kahit nasaktan ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Nay. Please, lumaban ka pa. Ngunit nang saglit na humigpit ang hawak ni Leonora,
Bigla itong lumuwag. Napatigil si Tali. Parang may humiwalay na liwanag sa katawan ng ina niya. Nay! Nay! Hindi na gumalaw si Leonora. Hindi na bumukas sa mga mata. Hinintay ni Tali ang paghinga. Wala. Hinintay niyang sagot. Wala. Sumigaw siya. Tumawag ng nurse, ng doktor. Kahit hindi na siya makabuo ng salita sa sobrang takot. Dumating ang mga doktor. Sinubukang i-revive. Paulit-ulit. Masakit pakinggan ang tunog ng machine. Ang mabilis na utos ng mga nurse. Ang pag-angat ng dibdib ni Leonora dahil sa CPR. Pero sa huli, natigil ang lahat. I'm sorry, wala nang nanay mo. Parang gumuho ang buong ospital. Tumakbo ang luha ni Tali nang walang tigil. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang malamig na kamay ng ina. At doon niya na-realize, iyon na pala ang huling bagong taon nila. Sana sinulit niya. Sana hindi siya nagpaka-pride. Sana hindi niya sinaktan ng nanay niya sa huling araw na kaya pa nitong umiti. Pero huli na ang lahat. Ang naiwan na lang sa kanya ay pagsisisi na hindi na mababawi kailanman. At hanggang dito na lang po ang nakakaantig ng pusong kwentong ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!